the house of God, say amen. Tayo po ay, sige po, tayo po ay manalangin. Lord, we thank you, Lord God, for this day. Lord, we honor you and we love you. We praise you because you are good. Lord, thank you for this moment and this time, Panginoon, na kami ay nagsasama-sama para ikaw ay mahalin, ikaw ay sambahin, ikaw ay pagpalain. At kami, Panginoon, ay narito. We humble ourselves to learn from you and to hear from you. We ask for the Holy Spirit to guide us today in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Minsan pang kamayan mo ang iyong katabi at sabi mong, napakaganda mo ngayon, sis. At kapag naman yung lalaki, sabihin mo, napaka-pogi mo naman, brother. Pwede mo bang sabihin minsan pa na sa kanya na miss kita? Ayan. Kahit yung mga mag-asawa, nagsabihin na, miss kita. Kanina lang magkasama kayo eh. Okay lang yan, sana all. Ayan. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Amen. Oh, God. Bago po ako magsimula, I would like to give our condolence to our Mama Test in behalf of JTG family and JTG Church. Alam po tayo ay may kalungkutan sapagkat meron po tayong kapatid sa Panginoon na kinuha na ng Diyos. Salamat po sa lahat ng mga nagabuloy. And siyempre, ang ating men's and women's department sa papanguna po ng ating Nanay Aster ay nagpunta doon at nakiramay in behalf of JTG. Palakpakan natin ang bawat isa. Malungkot po tayo pero we know one day we're all gonna be together again in heaven. Di ba? Meron pong eternal life with Christ. And of course, I would like to congratulate the medical team and our nanay, tata, young pro, young adults na nag-volunteer po sa ating medical mission yesterday. Sige po, lakpakan natin ang Panginoon. And also, would like to, I would personally want to commend my son, si Benjamin po. This is first time na mag-coordinate ng medical mission. I didn't do anything. I let him do everything. And it went well. Salamat po sa lahat na nag-support. Ayan po, marami tayong natulungan, nabigyan ng salamin. And yung mga nakaschedule po ng operation, please do, kasi mahal ang operation. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat tayo ay pamilya. Sabi mo, tayo ay pamilya. Yes, yan po ay kasama sa ating values ng ating church. We honor God, we love people, and we are family. Bago ako magtuloy-tuloy, ang ating Pastor Glenn, ng ating pong OST, ay nandoon po sa Kabuya with our Pastor Boost. Meron po silang overflow. So, hindi man natin sila kasama, sila po yung nag-e-enjoy doon sapagkat merong JTG Kabuya overflow ang ating pong OST, ang speaker. So, amen. What makes a happy family? Ayan, we are family. Sinong naniniwala ang pamilya ay dapat masaya? Sandali po Meron na rin akong senior moment. Nagpapanggap lang ako. Hindi ko na makita. Ayan. So, sinong naniniwalang dapat ang pamilya ay masaya? Alam niyo, nabuo naman ang isang pamilya, hindi dapat marami agad Mag-asawa munang nagmamahalan. Amen? Sila ay nagkaroon ng anak. Alam mo, pag dalawang mag-asawa, pamilya na yon di ba? Basta dalawang nagmamahalan, pamilya na yan, nagkaanak at nabuo ang mas higit na pagmamahal. And nabuo ang mga value sa mga culture. Taon-taon, napakasaya na ang bawat family ay nagsasama-sama. Sinong naniniwala at pinapractice yun? Kami pong pamilya, kahit pong we have our own families, we make sure na yung aming tradition, galing pa kala mamit daddy, na kaming mga anak niya ay magsasama-sama, hindi man lang eksaktong 25 or January 1, we will make sure na we all get together para mag-celebrate or magsama-sama for a reunion kasi yun po isang kultura at isang values sa tinuro sa amin ng aming mga magulang na pinasa na rin namin sa aming mga anak. Napakaganda po na buo ang pamilya. Amen po ba? Because God desires that families are united and happy and loving.
Bakit po? Because family is permanent. Kahit ayaw mo sa gusto, hindi mo mapapalitan ang nanay at tatay mo. Sayat sa gusto mo, ang kapatid mo ay kapatid mo. Mag-away man kayo, magbate, maghiwalay, magsama, at the end of the day, hindi mo siya pwedeng palitan. Kasi pamilya mo yan. So bakit di na lang natin pasayahin? Di na lang natin i-unite? Hindi na lang natin mahalin ang ating mga pamilya? Kesa tayo'y magkalayuan, kesa tayo ay hindi magpansinan, bakit hindi natin practicein ang manabik sa isa't isa? Nakakita na ba kayo ng pamilyang walang ginawa kundi magbangayan, mag-away, magsigawan, magkagulo, ang daming drama, kulang na lang maging teleserye ang kanilang buhay? Hello? Hindi po magandang tignan, lalo na sa isang Kristiyano. Sabi mo, lalo na sa isang Kristiyano. So how can we prevent this and make a happy and healthy family? Sino dito ang gusto ng happy and healthy family? So ngayong araw na to, we'll talk about what makes a happy and healthy family. Tinuro po yan ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa Biblia in Proverbs 15. Alam nyo, ang dami pong wisdom na matututunan natin sa kawikaan. Kung gusto nyong magkaroon kayo ng maraming wisdom about the Bible, basahin nyo ng isang buwan ang Proverbs, ang kawikaan. May mga taong matatalino ang tinuruan ng Diyos para tayo ay makinig sa kanila. So Proverbs 15, verse 1, ang sabi dito, a kind answer or a gentle answer suits angry feeling, but harsh words stirs them up. Sabi dito, kind words are good medicine, but deceitful and harsh words can really hurt. If you want to have a happy and healthy family, dapat ang bawat pamilya bawat miyembro ng pamilya matutong magsalita ng mabait. Amen? And they need to speak kindly and gently and truthful to one another. Kung tayo ay polite sa mga strangers, kung tayo polite sa ating mga boss, kung tayo ay magalang sa ating mga kaibigan, bakit hindi na tayo maging magalang sa ating mga magulang? Kung kaya nating maging magalang, mabait sa mga pag pumapasok tayo sa Starbucks o kaya sa mga coffee shop, mababait tayo sa mga nagtitinda, sa waiter, hello, mababait pa tayo, ganyan. Ang babait natin, di ba? O kaya naman kung ikaw ang nagkatrabaho sa mga customer na minsan mo lang nakita, ang bait mo, ang polite mo. Kung kaya mo maging polite, mabait, respectful sa mga yon na hindi mo naman nakakasama, na hindi mo naman kasama sa bahay, o kaya na may kapatid na totoo, o kaya kamag-anak, bakit hindi mo gawin sa sarili mong pamilya? Maging polite ka. Hello? Kung gusto natin ng masaya at healthy na family, kailangan magkaroon tayo ng good manners, kagandahang loob. Amen? Proverbs 15:5 ang sabi dito, don't be a fool and disobey your parents. Be smart and accept correction. Hello? Sabi nila, ang meron daw happy family are children that are wise to obey and accept discipline from their parents. Kung kayo yung mga anak na nandito ngayon, it is smart for you to listen to your parents and accept their guidance. Children, young people, don't think na mas wise pa tayo sa ating parents. Yes, you can be knowledgeable. Mas marami kang alam, but always honor the wisdom of the old. Always honor the wisdom of your parents na makukuha lang sa edad, makukuha lang sa experience. May mga wisdom na hindi mo masasearch sa Google. Kailangan maranasan mo. That's why yung mga magulang natin, when they advise us, sasabi, alam ko na yan. Hindi nila hinugot yung sa nabasa nila. Hinugot nila yon sa kanilang mga natutunan.
Hello? Because I believe wisdom comes with age. Although may mga tumandang hindi nagkaroon ng karunungan, pero I believe if you're a Christian, God will not allow it. Kasi mahal ka ng Diyos. And if you're intentional, you will learn with your experience. Wisdom comes with age, time, and experience. Nandiyan ba tayo? Handa ba tayong matuto ngayong araw na ito? Alam niyo, ang Holy Spirit nagtuturo yan. Hindi tayo puro sigaw, hindi tayo puro iyak at puro slain. Hindi po ako against dyan. Namimiss ko po yan. May mga time po na talagang luluhod at iiyak lang ako dahil gusto ko lang magbabad sa presensya ng Diyos. There's nothing wrong with that. But may mga time na ang Holy Spirit nagtuturo sa atin. At kailangan nating makinig. Hello? Hindi porket accessible na ngayon ang knowledge sa mga internet, hindi pa rin kayang itapat yan sa wisdom at mga experience ng age and time, nakukuha sa age and time. Kasi it becomes a light and guidance sa ating mga next generation, sa aming mga kabataan. Naikabataan, ano? Ayan. Hello? Hindi ba madami tayong naiwasan na mga problema at pagkakamali? Kasi may mga magulang tayong nagsabi in advance. Di ba? Hindi makakabuti sa iyo yan kasi napagdaanan ko na yan. And kids, listen to those wisdom. Listen to your parents in honor and respect. If you want to have a happy and healthy family, meron kayong paggalang sa bawat isa. Amen ba? Mga anak, ano man layo ng magulang natin, hindi man sila perfect sa tingin natin. Ang kaibahan ng mga magulang pag nag-advise, makinig kayo. Ako, pastora ako, kaya kong mag-advise. Sa lahat, ang dami nagpapa-counsel sa akin. Pero pag may magulang kayo nag-advise sa inyo, pinalaki naman kayo ng tama. Ang kaibahan yan, mag-a-advise yan dahil mahal ka. Dahil galing siya sa'yo. Galing ka sa kanya. Hello? Ibibigay ng magulang ang buhay niya para sa'yo. Kami mga pastor, mahal din namin kayo. Pero sumunod kayo o hindi, nasa sa inyo na yan. Ginagawa namin yung trabaho namin, mag-a-advise kami. Pero tatalon ng barko para sa'yo, nanay at tatay mo lang. Hindi ako tatalon ng building para sa'yo. Gagawin ko yung kay Benjamin. Hello? Kaya mahalin at sundin ang magulang. Kung yan ng nanay at tatay mo, sabi mo, I love you, ma. I love you, dad. Inay, itay. Hello? Anumang payo ng ating magulang, respect and honor them. Kasi ang hugot nila dyan lagi, mahal kita, ayaw kitang mapahamak. Kaya safe. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Proverbs 15:20, children with good sense make their parents happy, but foolish children are hateful to them. They despise their mother. What makes a happy and healthy family? Children that are loving and responsible. They are intentional in making their parents happy. Maraming mga anak ngayon, grabe, pagtripan ng mga magulang. Para may ma-post lang sa TikTok, hahayaang pagtripan ng nanay, mahulog sa hagdan. May mga, ang dami. Hindi na sila intentional to make their parents happy. Gusto lang nilang makagawa ng mga content sa kanilang mga TikTok at kanilang mga IGs. Maraming mga anak, ang bisyo ngayon ay buwisitin ng magulang. Minsan nakala natin joke lang yon. Ginagawa nating prank, pero hindi natutuwa ang Diyos dyan. Hindi yun ang totoong happiness. Yung bibiruin mo ang magulang mong lagpas na sa hangganan. Hello? Ako po hindi ko kayang gawin yan sa magulang ko. Yung lagpas na sa hangganan ng joke ko sa kanya, hindi ko siya kaibigan, nanay ko siya. Tatay ko siya. Hello? Why? Why do we need to do this?
In Proverbs 15:20, ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Mga anak, gusto nyo bang pasayahin ang mga magulang nyo? Siyempre. Pero bakit? Why do we make our parents happy? In Ephesians 6:2-3, honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and your mother, things will go well for you. And you will have a long life on the earth. Alam mo, marami mga anak, kinahihiya pa yung tatay. Kinahihiya pa yung nanay. May mga anak, ang nanay nila ay sweeper lang sa kalsada. Dinadaan-daanan lang. Nung ako'y high school, meron akong classmate na ang nanay niya yung sweeper ng kalsada. Hindi namin alam for many years. Kasi dinadaan-daanan niya lang. That's not right. You know? We have to honor them anumang kalagayan nila sa buhay. You know bakit gusto mo ng masayang healthy family? Kasi pag masaya ang mga magulang, healthy ang mga magulang. Hindi nagkakasakit. Pag masaya ang tatay, healthy ang tatay. Hello? That's why we have to make them happy. So they can live longer and they can enjoy their children and their grandchildren. And if the parents are happy, they treat their children better. Tama? Happy father will love the wife better. Pero subukan mo ang tatay, laging stress, laging busit sa anak, kahit ang asawa, madadamay. Sabi nga nila, if happy wife, happy life. Taas mo kilay ng mga babae ito, mga ganun, no? Happy wife, happy life, di ba? Pero you know what? Pag ang couple ay maayos ang relasyon nyo, you can live your family better. That's why, kailangan sa isang pamilya, merong galangan. Sabi mo, galangan. Meron tayong ministry sa isa't isa. Hindi lang magulang sa anak, kundi maging anak sa magulang. Alam mo, naalala ko, when he was high school, wala pa siyang trabaho noon. I don't know paano siya nakapag-ipon, pero kami ng daddy niya, in-invite niya sa isang dinner. Ay, lunch pala, sorry, it's not dinner, lunch. And merong magandang restaurant sa BF Ilo, Chef's Restaurant. Dinala kami, pagpasok ko, naku, parang mahal dito. Sabi kong ganun kay Chad, parang mahal. Yung anak mo nagyaya sa mahal. Di upo kami. Ang isang order, na kagad, 500, 600. Sige, upo kami. After namin kumain, picture, binayaran na pala ni Benjamin. Tapos ang sabi niya, Ma, this is my first lunch treat for you and Daddy. You know, children, hindi ko naman sinabing i-treat nyo sa mamahalin ng yung mga magulang. Pero maging intentional kayo, paano nyo sila pasayahin? Planuhin nyo. Ano kaya misa paggising nyo, linisin yung mga kama? Hindi kahit misang gulatin mo si ina at ang pinagkainan mo, hinugasan mo din. Gulatin mo siya. Gulatin mo si tatay pag uwi, tanggalan mo ng sapatos at masahihin mo kahit di ka marunong. Alam mo, sasaya yan. You know, when everybody is happy in the house, there is less tension, less stress. Amen? We create a home na kinasasabi kang uwian. Kapag ang pamilya puro away, pamilya puro gulo, walang pansinan, ang mga anak, ayoko munang umuwi. Ayoko muna, dito muna ako sa bahay niyo. Bakit? Ayoko magulo sa bahay namin eh. Di ba? Dapat mag-create tayo ng bahay na kasasabi kang uwian. Tatay na, pag ayoko munang umuwi sa bahay kasi mga anak kong gugulo. Nanay naman, ayoko rin umuwi, magchikahan muna tayo dito ha, Mari, kasi pag uwi ko, labada, hugas, lahat. Pero, ang sarap na ang bawat isa sa pamilya nagtutulungan. Hello? Loving our parents and wanting them to be happy takes patience also. Hello? Kasi naalala ko nung isang gabi, wala talaga ako sa parang hindi ko alam kung anong
medyo ang mood ko hindi maayos. Medyo naiinis din ako sa kay Chad, sa lahat ng kausap ko, ang taray ko, nakataas yung kilay ko. Si Jamil lumapit sa akin, sabi niya, Ma'am, gutom ka na ba? Hindi ko naisip na gutom na ako. Sabi niya, gusto mo order kita ng Grab? Sabi ko, sige, kahit ano na lang. Sabi, anong gusto mo? Sabi ko, wala akong gusto eh. Tapos, hindi ko siya halos pansinin. Nakaupo pa rin siya. Tapos hanap sa Grab. Gusto mo ng KFC? Hindi ako. Gusto mo, hanggang sa napakadami na sinabi. Gusto mo ng Jollibee? Gusto mo ng, ganyan. Ang dami na niya nasabi ako naman. Siyempre, wala ako sa mood. Wala yun. Hanggang sa sinabi niya, potato corner. Sabi ko, sige. Sabi ko ganun. Sige. Sabi ko, bilan mo ako potato corner. Sabi ko yung sour cream, tsaka yung mixed Sabi namin, okay. Nag-order siya. Alam niyo, after na iba na yung mood ko, parang sumaya na ako. Practical, simple. Pero if you want to make your loved ones happy, it takes patience. My son is patiently making me happy. Abi, wala na naman sa mood si mama. Nag-isip talaga siyang way para pasahin ako. Kayo mga anak, ginagawa ba natin yan? Hello? Ako nung buhay si Mami Bisha, pag alam kong bad trip minsan, tara, magpaano tayo ng buhok. Pa-straight tayo ng buhok, pakulot tayo ng buhok, kung ano-ano na. Nalinis na ba yung kuko mo? O kaya naman, yayain kong mag-window shopping. O kaya, lalain mo man lumabas ng bahay, manood ng movie. Hello? Loving our loved ones, wanting them to make happy, takes patience. Sabi mo, habaan mo pasensya mo. Okay. What makes happy families? Even parents. Parents should lead and discipline their kids. Parents are united and consistent. Kapag gusto mong happy, healthy family, kayong mag-asawa, dapat i-lead nyo ang inyong mga anak sa disiplina. At kailangan makita kayong mag-asawa na united. Amen? How do we know pag ang mga magulang ay kayang magdisiplinado ng mga anak? Kapag ang anak nila ay pumapayag na disiplinahin sila. Hello? May mga anak, mga bata, baby pa lang, 2 years, 3 years old pa lang, hindi mo na masaway. Ang problema nun, hindi yung 2 or 3. Ikaw. May mga anak na hindi madisiplina kasi hinayaan din ng magulang. Kailangan may palo, may mga level ng palo. Hindi ko naman sabing gulpihin nyo. Pero pag hindi nyo napalaki sa palo, sa disiplina ng anak nyo, bandang huli kayo paiiyakin yan. Dapat palakihin nyo ang inyong mga anak na pwedeng pagsabihan. Pwedeng turuan. Kasi bandang huli, kayo ang pagsasabihan. Maraming magulang hesitant na to discipline their children. Why? Ayoko kasi sumama ang loob niya. 3 years old pa lang, sasama na ang loob. 2 years old. Babad na babad sa sa kakapanood. Hindi mo disiplinahin yan. Hello? Grade 6, ayaw mong kunin ng cellphone, hindi makuha. Pag ang anak nyo ay below 18 at hindi nyo nakukuha ang phone nyo, phone nila may problem. May mga bata ngayon, below 18, kinuha mo ang phone, hindi na, lalayas na ako sa bahay na to. Walang di ba? Kasi bakit? Hindi na disiplina. Ang pagmamahal sa anak may kasamang disiplina. Hindi puro bigay. Daming nag-i-amen dyan, ang lalakas You know what? Para sa ating lahat ito. Maraming magulang hesitant to discipline their children. Why? Because they're always absent. Ang sabihin nila, minsan lang kami magkita, gabi na lang. Kaysa pagalitan ko, sige nahayaan ko, na-spoiled ko na lang. May mga magulang na absent in the home. Kaya ang gagawin nila, pagdating nila, sige anak, anong gusto mo? Sige, spoiled niya. Parang memory lang nila, puro good lang. Tama ba yun? Isipin nyo kung nag-iisip kayo. Hindi ko na masisisi. Hindi kasalanan ng mga parents
na mababang ekonomiya ng Pilipinas, ng bansa natin, at kailangan nilang magtrabaho ng husto. 12 hours, yung iba ay nasa ibang bansa pa, mga OFW. More hours sa trabaho kaysa sa pamilya. Hindi natin sila masisisi. Pero kasalanan natin mga magulang kung hindi natin madidisiplina ang ating mga anak. At lumaki silang pasaway. Hello? Sa mga anak dyan na may mga magulang na nasa ibang bansa o kaya nag-overwork sa trabaho, huwag nyo silang i-guilt trip para bigyan lang yung mga gusto nyo. Don't make them feel guilty kasi nagtatrabaho sila. O sige, dito na lang ako sa bahay at tayo magutom. Hello? Mga nanay, pag ang mga tatay wala sa bahay, turuan yung mga anak kaya wala ang tatay, nagtatrabaho. Meron kaming isang kabataan, para lang matutunan niya yon. Pag kumakain sila sa bahay, nilalagay yung picture ng tatay sa table ng kainan. Anak, kahit wala si tatay, kumakain tayo kasi si tatay nasa barko. Kung wala si tatay sa barko, wala tayong kakainin. May mga mag-asawa, alam mo naman ang tatay mo. Miss na miss natin, wala siya dito. Kahit wala siya dito, dito naman ako anak. Mahal na mahal kita. Kaya pag uwi ng tatay, may competition pa sa mag-asawa. Mas mahal pa nung anak yung nanay kasi wala ka tatay. Kung ikaw nanay, tinuruan mong anak mo kung bakit naandun ang tatay. Di uuwi ang tatay ng masayang pamilya. Hello? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hello? Dapat, parents, let's discipline our children. Ang mga anak natin, if you want a happy and healthy family, teach and discipline our kids. Let it sink into you. Let it sink into you for a moment. Alam ko, tahimik kayo. Because happy family, healthy family, respect one another. Yung ibang mga pamilya, wala ka naman dito, kaya ubusin na lang namin ang pera mo. Bibili kami nito, padalan mo ako nito. Magpa-parlor ako, ang anak mo kailangan mag-dance class, kailangan maganyan. Alam mo, hindi maganda yan. Kailangan maging masinop kahit sa pera. Maging matipid. Huwag gastos ng gastos. Tinuro yan ni Pastor Tisoy nung Wednesday. Mag-repent tayo na kada araw-araw may shopping dumarating. Hindi mo na alam sa mo dadalhin. Nung sinabi ni Pastor Tisoy, nag-repent ako eh. Si araw-araw may shopping sa bahay. Sabi ko, sa akin ba to? Ano to? Di ba? Kailangan isipin din natin yung mga binibili natin. Bandang huli, pag nagkasakit, walang bubunutin. Hello? Proverbs 15:30-32, healthy correction is good if you accept it. You will be wise. You hurt only yourself by rejecting instruction, but it makes good sense to accept it. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Hello? Alam nyo, kailangan sa pamilya, nagko-contribute ang bawat isa ng wisdom. Lahat gustong magkaayos ang family. Proverbs 15:15-17, the poor have a hard life, but being content is as good as an endless feast. It's better to obey the Lord and have only a little than to be very rich and terribly confused. A simple meal with love is better than a feast where there is hatred. Alam nyo, sa isang pamilya, nagtutulungan. Merong contentment. If you want to have a happy and healthy family, there is contentment. Sabi mo contentment. Hindi, ito, Proverbs 15, binasa ko na yan. Being content is as good as an endless feast. Alam niyo, ang daming mga pamilya, kaya hindi maayos. Puro na lang luho. Ayaw ng Diyos ng
Sobrang gastos. Dapat sa pamilya, minsan may mga magkakapatid pa, nagko-compete pa. Sinong mas malaki ang bahay? Ako o ikaw? Pag nakitang nagka-aircon yung isa, bibili ng aircon. Nakitang may bagong sasakyan, ako din. May nakitang, alam niyo yung ganyan? Instead na to compete, diba? Complete. Instead na mag-envy, hindi mo naman kaya, malulubog ka naman sa utang, i-appreciate mo na lang. There's always a time for everything. Hello? Ilang ditong pamilya ang hindi nagiging healthy and happy because every time na may mga event, mangungutang. Utang lang para magpasikat. Hello? Sabi mo, wag ganon. Ang nag-birthday, yung pamangking ko, nag-birthday ng ganyan-ganyan, pinag-birthday, ikaw yung anak mo, hindi mo mapag-birthday na maganda. Sabi naman, honey, ito lang ang pera na. Hindi. Hindi mo mahal ang anak mo. Anong gagawin? Lulubog pa ngayon sa utang. Dahil ang mga kamag-anak, sobrang garbo ng mga celebration. Alam mo, hindi yan. Being greedy na yan. Greedy na yan. There is great godliness in contentment. Sabi sa 1 Timothy 6:6, the true pity of living or godly life, ang true godly life daw, is closely connected to being content with what you have. In other words, the one who is truly devoted in God involves being satisfied kung anong ibigay sa kanya ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, ang mga taong anak ng Diyos daw, they are focused on being thankful and grateful to what they have. If you want to have a happy and healthy family, turuan nyo ang bawat isang maging grateful. Kahit ba ang bahay nyo ay barong-barong, sabi mo, anak, maraming tao nakatira sa ilalim ng tulay. Tayo may bahay pa rin. Kahit ang ulam nyo ay simple lang, sabi mo, anak, maraming tao hindi kumakain. Kapag ikaw ay naghangad pa, ng higit pa sa kakayanan mo, hindi na yan tama, greedy na yan. Anong ending yan? Being greedy causes trouble. Proverbs 15:27 ang sabi doon, being greedy causes trouble. Kaya hindi lang sa material things, pag may mga family members kayong mas nakakaangat sa inyo, huwag niyong kagalitan, huwag niyong kainggitan, purihin niyo. Inyo ba dyan, umangat lang yung isang pamilya ng konti sa buhay, kung ano-ano nang sasabihin, yabang niya mga yan. Imbis na mag-celebrate, nakabili ng bahay, nakabili ng sasakyan, imbis na i-celebrate mo, ewan ko lang. Hindi ko lang alam kung saan nila nakuha yung pera na yan. Malamang. Kiisip agad ng marumi. Kaya ang pamilya, hindi healthy. Alam mo, kaya nakapunta ng ibang bansa yan, kasi maraming ginancho yan. Haha. Sino ngayon ang maruming isip? Ikaw. Hello? Hello. Yung mga magulang na nag-work at nagpunta ng ibang bansa, I salute you para lang sa pamilya nyo. Pero pag umabot na kayo ng 15 years, 20 years, balik na. Kasi bakit? Kaya ako nag-ibang bansa kasi paaralin ko yung anak ko, nakapag-aral, nakapagtapos. Kaya ako nasa ibang bansa kasi gusto ko bumili ng bahay, nakabili. Ngayon, sabi nung asawa, honey, ibang bansa ka pa kasi wala pa tayong van. Hindi na need yan, greedy na yan. Kailangan ng present parents sa generation ngayon. Kaya kung ako sa'yo, tama yung need. Pagiging greedy erased. In happy, healthy families, simple life, content life, over extravagance. Because it pures our heart. Hello? If you want a healthy, happy family, pursue contentment in your family. Para pag pinagpala sila ni Lord, grateful sila. Kasi kontento sila sa maliit. Pag binigyan sila ng malaki, okay lang yan, mami. Gusto mo ibigay natin sa iba. Hello? Di ba? Kasi they learn to be content. Dapat intentional nating tinuturo yan sa ating mga pamilya.
Kapag ganyan ang heart natin, in the end, mawawala ang inggitan, mawawala ang jealousy, mawawala ang envy, mawawala ang competition sa pamilya. Because we celebrate one another. We are there for one another. Pag may isang umangat, celebrate. Huwag yung pag umangat lang, utangan natin. Diba? Umangat lang ng konti eh. Ang dami kong gustong sabihin. Anyway, if you want to have a healthy and happy family, sabi sa Proverbs 15:18, losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments. You see? Sa buong Proverbs 15, tuturuan na talaga tayo paano tayo magkaroon ng magandang pamilya. Dapat daw sa pamilya, kalmado lang. Sabi mo sa asawa mo, katabi mo, kalmado lang. Kalmado. Kapag nag-aaway, huwag magsalubungan. Magbigayan. Losing your temper causes lots of trouble. But staying calm settles arguments. Kahit sa magkakapatid, kalma lang. Di ba? Merong isang kwento na may asawang lalaki, nagagat na siya sa asawa niya kasi lagi siyang sinisigawan. Sabi niya sa kumpare niya, pare, itong asawa ko to, grabe manigaw eh. Nakakalalaki na eh. Minsan gusto ko na talagang banatan eh. Sabi nung kumpara, alam mo, pare, ang solusyon lang dyan, pag tinaasan ka ng boss, taasan mo rin, mas mataas. Yun, matatakot yun sa'yo. Sabi niya, ganun ba? Oo. O sige, pag uwi niya, ando siya sa bahay, si Mrs. sabi, ay, Tanya! Maglaba ka na! Sabi, i-apply na daw niya. Sabi niya, ano sabi mo? Nilakasan niya, mas nilakasan ni Tonyo. Ano sabi mo? Ganyan. Sabi ng babae, aba na, sumisigaw ka na? Tinataasan mo na ako ng boses. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, mas mataas. Paglalaman na ako, binubukod ko lang de kolor sa kolor. Sabi niya, okay, yung pala. Ayusin mo, ha? Akala mo, tinaasan na yung boses, pero magkana ba pa din? Pagtapos niyan, magsaing ka. Well, joke lang yan. Mga asawa nating lalaki, mahal lang tayo niyan. Ay. Totoo yun. Mahal lang talaga tayo mga babae. Kasi ang mga babae, sobrang super duper drama. Madrama po kami. Pagpasensyahan nyo na po ang monthly period. Kasama na ho yun sa dahilan. Pero pag kami nawala na ng monthly period, darating naman ng menopausal period. Mas matindi yun. May mga hot flashes yun. Kaya, huwag nyo i-pray, Lord, mawala na. Hindi, mas matindi yung isa. Pero, what I wanted to say, sabi dyan, kung gusto mo ng happy and healthy family, kalmado lang. Kapag ang isa galit, kalma ka, huwag mo sabayan. May mga mag-asawa na hintayin mo lang maya-maya pag nasa katinoan na yan, baby, ba't mo naman sinabi yun? Pag-usapan natin, di ba? Ang ganda nung gano'n, no? Kailangan ko rin matutunan yan. Di ba? Kasi ang mga wise family members, they know how not to lose their temper. Kasi pag hindi ka magtitimpi, it will cause damage in relationship. Lalo na kapag hindi mo na control yung bibig mo, may mga masasabi ka na hindi mo na mababawi. Diba? At ang hirap bawiin ng mga words na yan. Daig pa yan yung sinaktan kayong iba, sabi, sinaktan mo ang puso ko. Sinaksak mo ng kutsilyo, ganyan. O ano ba yung kata na yan? Kasi mas matindi yung sakit sa puso. Hindi mo na siya basta mahihil. Kaya anong gagawin? Kung gusto mo ng happy, healthy family, learn to control your temper. Huwag magsabayan. Kapag merong mainit, ikaw naman malamig, huwag kayong magsasabay. Hello? In Proverbs 15:19, sabi dito, being lazy is like walking in a thorn patch, but everyone who does right walks on a smooth road. Alam niyo ba, ang lakas makalungkot sa isang pamilya na may tamad. Diba? Dapat tulong-tulong. Hindi pa pwedeng isa lang ang nagtatrabaho
alam niyo, maiintindihan ko kayo kung meron kayong family members na sobrang bata, sobrang tanda, at may malubhang sakit, okay lang yan. Pero kung malakas ka pa sa kabayo, tapos, wala ka namang trabaho, ikaw pa ang ikaw pang siga sa bahay, alam nyo, lazy members of the family causes burdens, causes unhappiness, causes stress, and even self-destruction. Sabi nila, ang anak daw na tamad, kalbaryo. Pero mas kalbaryo ang asawa na tamad. Kaya mga babaeng dalaga, huwag kayong makuha sa mga tindig at magandang pananamit. Huwag kayong makuha sa mga kapugian. Pag nakasama mo na sa bahay, nga kayo. Napakasaklap na mapangasawa mong isang tamad, kahit anong pogi niyan, kung tamad. Di ba? Pero mapalad ako, hindi lang naman pogi yan, napakasipag naman. You know, napakahalaga na sa bawat pamilya, tulong-tulong, may contribution. Kaya ako awang-awa doon sa mga breadwinner na yan eh. Huwag niyo ipagmalaki lang na breadwinner kayo. Tinuruan yung tamad ng mga kapatid niyo. Pero nyo, lalaki na ng mga yan, binibigyan nyo pa. Kawawa, hindi na nakapag-asawa si breadwinner. Hindi na naka-move on in life. Provide. Kasi bakit? Maraming pamilyang in-spoiled. Pasensya na po kayo kung nakakapagsalita ako ng ganito. Tinuturuan po tayo ni Lord. Masakit po ang pagtuturo ng Diyos. You know why there's every lazy husbands, merong nanay na konsentidor. Ang tanda na, tinitiklop pa rin ng brief. Kaya mga nanay, yung mga anak nyong may edad na, ay nako, maawa kayo. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, kala nyo, di ko alam yan, ha? Okay, sunod. Proverbs 15:22-23. Without good advice, everything goes wrong. It takes careful planning for things to go right. Giving the right answer at the right times makes everyone happy. Maganda sa isang pamilya na lahat nakakapagsalita. Lahat napapakinggan. Hindi lang si panganay lagi ang nasusunod. Sapagkat in healthy families, there is good advice. There is good counsel. Hello? Hindi yung may pag-uusapan ang lagi mong sagot, ewan ko dyan, bahala na kayo. Pag nagdesisyon naman, bakit yung desisyon niya, hindi niyo ako tinanong. Nung tinatanong ka namin, wala kang pakialam eh. Bakit binenta niyo yung bahay ni nanay? Hindi niyo man lang ako tinanong. Tinatanong ka namin, sabi niyo, bahala na kayo dyan. Hello? Kaya anong gagawin? Sa bawat pamilyang healthy and happy family, kailangan daw, may godly advice. Lahat nakakapagsalita, lahat nakakapag-contribute. Di ba? Tapos, kailangan, yung mga godly advice na yan, meron kayong pamatayan sa salita ng Diyos. Hello? If you want godly good advice, learn from godly people. And masasabi ko lang, tungkulin ng bawat isa sa family, ang mag-contribute. Hindi lang ng pera, kundi pag-iisip. Kaya may mga membro ng family, naloka na sa kakaisip. Siya lang nag-iisip lahat. Hindi pwedeng laging tiisin. Sa huli na. Hello? And one more thing. If you want to have a happy family, healthy family, kailangan may humility. Sabihin mo, humility. Humility is practiced and valued. Kababaang loob at hindi pride. Hindi yung payabangan, walang patawaran. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Yung patagalan ng walang kibuan, ayaw ng Diyos yan. Tignan natin kung sinong unang kikibo. Diba? Cold War daw. Lagi na lang bang ganyan? Pakiramdaman kayo dyan. Ang hirap niyan. Dapat ang goal natin na sa Christian, unahan mag-sorry.
Uy, amen kayo. Talaga lang ha. Okay. Unahan sa limot ng tampo. Talaga. Okay. Ang hirap kong i-amen yan. Okay. Pag naramdaman mo na gusto mo na makipag-ayos, lapitan mo na. Huwag mo na antayin siya pa. Amen? Because what makes a happy and healthy family, there's forgiveness and there's humility. If there is forgiveness and there is humility, God honors humble people. Ang sabi sa Romans 12:19-21, outdo in one another in doing good. Kung gusto nyo mag-compete, hindi ng payabangan, mag-compete kayo kung sinong mas mabait sa inyo. Diba? Outdo in one another in doing good. Pabilisan magpatawad, pabilisan umabot, pabilisan mag-sorry. Alam mo, kawawa yung mga pamilyang may basagulerong kapamilya. Meron kaming kilala niyan, isang napakalungkot na story. Yung anak na basagulero, napaaway sa labas. Ang umawat si kuyang mabait, ang napatay yung kuyang mabait. See? Kaya anong dapat? Huwag puro pala away. Walang puro yung ikaw pa nag-aamok sa barangay nyo. Ikaw ang Kristiyano, ikaw naghahamon dun. Kulang na lang, humawa ka ng taga. Kristiyano ba yan? Hello? Layuan nyo yung mga barkadang hindi maka-Diyos. Wala kayong matututunan dyan. Iwasan ang laging hindi nagpapatalo. Yung ikaw lang lagi ang tama, ikaw lang ang wagas. Di wagas ka. Ikaw lang pala laging tama Lahat ng suggestion namin wala sa'yo Ang hirap ng ganong pamilya, hindi healthy yon. Hindi happy yon. Hello? If there is forgiveness, there's humility in the family, God's favor and protection is going to be there. Because God's give grace to the humble. Sabi mo, God give grace to the humble. Proverbs 15:30, a friendly smile makes you happy and good news be the cause and good news. Alam niyo, dapat sa bawat pamilya, huwag kayong puro chismisan, puro siraan. Kailangan matuto kayong i-practice nyo ang kultura na maging masaya kayo, magkwentuhan kayo ng magagandang bagay. Matuto kayong manalangin sabay-sabay. Matuto kayong magdala ng mga good news. Instead na paggagaling ka trabaho, pag uwi mo, dali mo lahat ng junk sa bahay nyo. Ang hirap. Di ba? What makes a healthy family? Iwasan ang mga chismisan at siraan. Sabi mo, no chismisan. No negativity. But pursue good news. In Galatians 6:10, I'm gonna end with this. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are at the household of faith. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Ang sabi dito, we honor God, we love people, we are family. Tama? It can also be applied with our spiritual family. May biological family tayo, yung pinag-aralan natin ngayon, it can also apply. Kung tinuturing mong spiritual family mo ang JTG, itong simbahan na ito, then you can apply what we learned even in your spiritual family. In 2 Kings 20:10, ang sabi dito, put your house in order. Kailangan ang house natin, ibigay natin sa Panginoon. And this is where I will finally end. It's Genesis 4:9. And the Lord said unto Cain, where is Abel, thy brother? Ang sabi niya, I do not know. Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Wala akong pakialam dyan Ang pamilya may pakialam sa isa't isa. Kaya pag nawala yang kapatid mo sa Panginoon, yan ay bumagsak, yan ay nanghina. Imbis na palayasin mo, imbis na i-condemn mo, am I my brother's keeper? Nagalit ang Diyos kay Cain, sabi niya, yes, you are.
So if you want a healthy, happy family, do your part as a member of the family, and you will get your share. Today, examine, ano bang kinocontribute ko sa pamilya ko ngayon? What am I contributing to my family? Stress ba ako? Ako ba yung sinasabi ni pastorang walang temper? Ako ba yung pasaway? Ako ba yung hindi nagmamahal? Wala nang makakasabi. Wala po ako iniisa-isa dito, kahit ako. Let's examine our hearts. Because God desires that our family will be healthy and happy. If you want rest, forgive. If you want joy in the family, forgive and forget. So right now, I pray for all JTG families. Maging buo tayo. Maging sa inyong mga pamilya. Maging united, isang pamilyang merong masasandalan. Tayo pong lahat ay tumayo, palakpakan natin ang Panginoon.